kaagad, Camille. Energy Secretary Sharon Garin. Energy, magandang umaga sa inyo, Secretary. Morning, ma'am. Good morning. Ang aga mong gumising, mama. Wala, ikaw na panaginipan kita eh. Ako pa palang may kasalanan, lunes na lunes. Ano? Lunes na lunes. Lunes na lunes. Hindi, kaya kami napatawag. Siyempre, nag-red alert nung Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Ano ang asahan ng madlang people ngayong araw? Meron ba ulit red at yellow alert sa Luzon? Yung red alert kasi galing yun, nag-umpisa kasi yan from may dalawang major lines tayo ng transmission na nag-trip So naayos na naman siya over this last, I think yesterday or yung nakabalik na yung ibang power plants. Pero I just need to see the report, Alvin. Sorry. Ayan, kulang na sa tulog si Secretary. Dahil dito sa interview. Kailangan ko lang makita yung report ng NGCP kasi nag-commit sila that they will submit to ERC today ang report nila para kung makita lang kung ano yung cost. Kasi pwede ko naman sabihin na tapos na, pero di pa natin klaro kung ano yung nangyari sa NGCP. And we've been asking them to submit latest na today nila masasabit. So, so far pa naman sa report, Alvin, nakabalik na yung mga power plants, naayos na ng NGCP yung kailangan nila ayusin. So, hopefully, hindi na maulit sana. So, ang projection namin, as based on what we have seen over the weekend, na wala nang alerts or red alerts at the minimum dito po sa Luzon. Ang Visayas po ino-observe namin kasi may demand supply pa sila na problema. Oh, that's good to hear. So, pwede natin sabihin sa ating mga kababayan na wala tayong dapat ikakakabang red. Di bali na yung yellow. Ang yellow kasi ibig sabihin nun manipis lang yung reserba, pero sapat pa rin yung supply para sa ating lahat. Hindi sa binabali wala ko yung yellow. Siyempre yellow, kailangan concern din yun. Pero between yellow and red, kahit yellow na nga lang po, pwede na. At least walang brown out, Secretary. Yeah, at least na siya, naagapan na nila, mabilis naman gumalaw, pero ilang araw din, ilang araw nila naayos din. Matagal din yun. Mga Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 5 araw din tayo nagka-alert levels, So, it's a relief, But there has to be accountability after this, Kasi kaya nga sinasabi ko nang nangyayari to, wag muna tayong magsisihan. Kailangan una muna ayusin lahat. So, they've responded naman. So, ang Visayas na lang, Alvin, ang problem kasi is, always naman yung Visayas, manipis yan. So, one of the best solutions, may solution naman yan for the generation companies at NGCP. Pero yung isa na makakatulong is talagang umakyat yung demand So, hindi kaya ng demand ng supply. So, pakiusap lang if we can just keep on conserving energy, and that would help talaga. Alam po ninyo, kailangan po palakasin natin yung Luzon para may ma-export tayo sa Visayas. Kasi pag sobra-sobra naman tayo, ay makatutulong tayo sa Visayas, Secretary. Opo. Ang export natin mga 250, 230, mga ganun ang ine-export ng Luzon to Visayas. And Mindanao also, tumutulong din yan si Visayas. Ang Visayas, so pag nakulangan, pag nag-alert si Luzon, di wala na siya ma-export, di ba? So, kukulangin talaga. At its highest, nung nangyayari to, I think mga 500, 600 ang kulang ng megawatts ng Visayas. So, yun yung delikado pag the whole country medyo nagkakakulang. Visayas talaga yung the worst situation. Opo. So, ang Visayas today, makararanas pa rin po ng yellow at red alert? Hopefully hindi na, according to the reports na nakakuha ko kagabi. Pero kailangan talaga, Alvin, is yung control ng demand natin. Pag uminit kasi,
na babawasan yung supply nila kasi hindi maka-export si Mindanao tsaka Luzon. So ano pa rin, caution pa rin. Let's still try to conserve energy. I know, naintindihan ko na sobrang init ang panahon ngayon, but it might affect the whole country kasi. So kahit isa, dalawang bombilya lang yan kada tao, nakakatulong yan. Pero nuknukan kasi talaga ng init. Ano po? Although, the past 2 days or 3 days, umuulan na ha. May oras na umuulan. So perhaps, baka patapos na rin yung tag-init, Secretary. Panahon na naman ng baha. Baha naman. Flood control na na. Wala talaga tayong pahinga nito. No, yeah, I think this weekend umulan na siya. Pero parang hindi pa ganun yung projections na lalamig na yung panahon So Opo. it's still I think it's not just for summer, Alvin. Kung pwede lang naman as a habit tayo mga Pilipino, we conserve talaga energy. Apa, one last from Power, you talked about accountability. Parang diniin mo yung salitang accountability. Ano ibig sabihin nun? May mananagot dun sa nangyari? There has to be. No? Ang every participant dito, including DOE, every participant in the industry, may responsibility yan. Generation, mag-produce ka ng power. NGCP, mag-transmit ka ng power. Distribution, or halimbawa, Meralco, distribute mo yan sa mga bahay. Now, so if one of those don't deliver their responsibility, magkakaroon ka ng 5 araw na may red alert. Ganun mangyayari dyan. So, dapat yan, kaya nag-investigate nag-uumpisa na kami, or ERC even, to see what happened. Kasi hindi nagbabayad yung mga tao sa electricity for all these companies to operate and make a profit. So kailangan talaga tignan natin. If it's force majeure or something that hindi nila makontrol, then fine. But should it be their responsibility to deliver the services that they should deliver? And kailangan naman explain nila na maayos. Opo, pero sabi nga po nila, naayos namin yung transmission in 12 hours. Naayos namin kaagad. Kailan yun ang nag-trigger? Teka lang naayos ka, sabihin mo nasira, naayos mo kaagad after 12 hours or 24 hours, okay, fine. Pero ano yung epekto ng 12 hours na yun na hindi na-connect yan? Ang nangyari doon, natanggal yung mga malalaking planta natin. So, hindi sila maka-produce, di ba? Hindi sila maka-generate. Ito yung I'm just stating what was the chronology of events. So, dahil natanggal yung mga, lalo na yung gas plants natin, 1,250 times 2, nagkasira-sira yung makina nila. So it took them a while also to repair dahil walang warning, off sila sa grid, kailangan nila ayusin. Hindi rin ganun kabilis kaagad kasi kung may warning siguro, kung may notice, had there been notice, siguro hindi ganun yung damage sa mga power plants natin. Bigla lang sila na shutdown. Hindi kasi it doesn't work like that. Hindi yun yung parang bumbilya lang na on-off ka lang kung kailan lang kailangan. Yeah. It takes time to get them back and it should be done properly kung nag-shutdown ka. So hindi po yun yung pinag-uusapan kung kailan naayos yung grid natin doon. Kundi anong epekto sa buong grid natin. Kaya nag-domino na siya hanggang sa Visayas may nasira-sira na. Yeah, tama. And that one you need to explain sa NGCP. Ano po. Sige, punta natin yung fuel. May magkano po yung DOE mandated adjustment for this week, Secretary? Hindi ko pa natitignan ang... Sige nga, pasilip mo nga po. Natignan ko nga. O, kasi naabangan na yan eh. Yan, sige po. I haven't give this a clearance pa, Alvin, ano ba tayo nga? May 19 to 25. Tama, May 19 po. Teka lang, sorry. Sorry kasi ang adjustments kasi is meron kaming konting changes, Alvin. Kasi 'di ba nung last 4 weeks nag-set kami ng adjustments. May minimum, maximum, hindi ka pwedeng sumobra or kumulang, So this week
dahil mahirap din sakripisyo din on the part of the oil companies kasi ang wala silang choice kundi sundin yung utos ng DOE. So ngayong week we will do ranges. Meron lang tayong ranges ng adjustments pero hindi ko lang kasi makita. 19 to 25. Maliit lang, Alvin. Wala Sige lang. masyado. Mga Yeah, sorry. magkano? Minimum lang, mga hindi abot ng 3 pesos siguro. Sa diesel. Yeah, I think so. Tapos sa Pero, gasolina, mga ganun lang, gas. magkano sa gas? Smaller, even smaller, I guess I need to give me time na kasi hindi ko pa na-clear yung computation. Titignan ko pa yung calculation. Pero hindi lalayo na yan dyan. Medyo nagsa-stabilize na siya at a certain level. Pero ibig sabihin lang nito, stabilize siya. Mukhang hindi na tayo makakabalik sa dati, no? Pero yung kerosene, pababa. Pababa si kerosene minus at the most siguro mga 3 pesos yung at the very least 2.21. But I have to 2.11. 2.11. Ayan yung sinasabi ko, clear ko pa to mga 2 pesos. 2.21 kasi nandito sa akin eh. Okay. Pero didiscuss ko pa to kasi this morning sa bureau. But andyan siya, mga diesel, hindi 2.82, 121 yung gas, tapos 2.21 rollback si kerosene. Ayun. Oo. So Yeah. hindi pa po final yan. Is that what you're saying? Hindi pa final. Babaguhin mo I have to- yan. Hindi naman, pero kailangan ko lang titignan kung tama to lahat kasi kakasend lang sa akin kanina umaga. Parang hindi nagtutugma yung kerosene natin. Yung sa akin, 2.11 lang. So sa'yo, 2.21? Sige, sabihan ko si Rino tawagan. Hindi naman po tumatawag yan. No? But anyway, at least kahit pa paano rollback. Rollback sa kerosene. Hindi, wala na tayo yung yung sobrang laki. Unless may nangyari ulit, kung ano man pag-usapan nila dyan. Pero as so far, dito nagsisettle yung price for the meantime. Ako, Secretary, ang dami pong reklamo sa social media na ang ginagawa daw ng mga oil companies nagtataas days before mag-anunsyo ng rollback or in this case, may increase, lalakihan pa nila yung actual increase sa pumps. Anong gusto mo sabihin? Kaya nga yun nga yung pinag-uusapan namin with my directors, mga undersecretary, na paano siya monitor. Ang pinakamadali yun, yung ginawa namin, is set na lang natin tayo na. No? So, right now, kung meron po kasi lang ma-observe, ipaki-report lang para malaman din namin masabihan yung, or ma-check namin kasi yung gas station mismo. Pero hindi dapat yan. Dapat every Tuesday muna. Someday, baka kailangan nating ayusin yan. Pero ngayon, kailangan i-report kung nag-increase sila before Tuesday, then may violation yan. Unless may rason sila, may explain nila. Pero dapat talaga every Tuesday lang tayo. So paano magre-report yung ating mga kababayan? Yung iba kasi nagre-report sa social media. Sabi ko ay hindi ma-actionan yan kung sa social media, dapat sa proper channels. Ano po? Meron kaming window dyan sa eGov. Meron ng eGov na gasoline station sa concerns, or pwede din nila madaan yan sa mga taga-DOE. May DOE Visayas and Davao kami. Pero pag social media, tama ka, Alvin, kasi sobrang daming pumapasok at daming ibang comments pa. Baka hindi mapansin eh. Pero better po kung proper channels, either sa DOE or through the eGov. Yun, may system dyan kasi sa eGov na napapadala kagad sa akin. Okay, sige po. I understand may hearing sa Senado today, Secretary. Kasali po ba kayo? Kasali doon, meron lunchtime yata sila eh. Okay, good. Kailangan ko pa mag-check kung paano ko i-change ang mga schedule ko. Pero sigurado meron taga-DOE. Tapos may press con pa tayo. Sinabi ba sa'yo kung anong oras? Hindi ko pa nakakita schedule ko. Alauna na. Bigyan mo naman kami kay 30 minutes lang. Thank you, Sec. Okay, thank you, Alvin. Salamat. Mabuhay ka. Nasipon eh. Energy Secretary Sharon Green, 6:32.